Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate kayo. Thank you. So, first message ninyo is Gaia. Connect to the pulse of Mother Earth. She will guide you through this time of change. Ayan. So, baka kailangan ninyo rito na mag-ano kayo, mag spend time with nature so that you will be you will be connecting with the pulse of Mother Earth, of Mother Gaia, no? Baka ang iba sa inyo matagal lang hindi nakakapag spend time outdoors, no? With nature. Kaya importanteng magawa ninyo ito kasi spending time with nature is very beneficial, no, para sa atin, sa kalusugan natin, sa kaisipan natin, sa damdamin natin, physical body. Kasi very healing, very therapeutic, no, yung nature spirit. Lalo-lalo na kung masusubukan ninyo yan, no, kung hindi nyo pa ito nagagawa. When you are stressed out, no, when you are parang gulong-gulo ang isip ninyo or pagod na pagod kayo, subukan ninyong maglakad barefoot, no, sa lupa. At magano ka, kunyari, kahit nasa bahay ninyo, 'di ba? Nasa backyard kayo, front yard kayo. Kung merong piece of diyan, lupa, may grass or may puno, 'di ba? Subukan nyo lang mag-stay for few minutes, no? At mag-meditate kayo, no? With the, barefoot or sumandal lang kayo sa puno, whatsoever. Yung mag-concentrate kayo dyan na na dumikit kayo dyan sa lupa or sa puno, mararamdaman ninyo na parang sinasakap ni Mother Gaia, ni Mother Earth, no? Yung bigat, no, na nararamdaman ninyo. Yung pagod na nararamdaman ninyo. Kahit umano lang kayo, kahit pumikit lang kayo, no? Ramdamin ninyo yun. Pagkatapos niyan, after few minutes, mararamdaman ninyo na kay gaan ang pakiramdam ninyo, no? Subukan ninyo yan. So, what else? We have stillness. Reflect on this moment with love, kindness, and compassion. Ayan. So, this is the time that you need talaga to put yourself into stillness. And magandang gawin ninyo yan dyan, sa nature. Alright? Kasi kapag nagdinay-nilay ka, nandiyan ka surrounded with nature, ay nako, talagang lahat ng kabigatan na nararamdaman mo yan ay siguradong gagaan. Makakatulong sa inyo talaga na mas maibalik ninyo yung concentration, yung focus sa sarili ninyo, at saka yung gaan, no, ng pakiramdam. So, what else? Maaring yan ang kailangan ninyo ngayon, no? Para makapag-recalibrate kayo ng sarili ninyo. We have magnificence. You are amazing, magnificent, and unique. But most importantly, you are enough. Okay? Napakahalaga na alam ninyo ito sa sarili ninyo. Okay? Para wag ninyong pagdudahan ang inyong mga kakayanan. Wag ninyong pagdudahan kung ano yung kaya ninyong gawin, what your capabilities are, what your talents, skills, and gifts that you have, wag na ninyong pagdudahan yan. So, this is, ini-stress out sa inyo ng universe sa ngayon, na ganito kayo, amazing kayo, you are magnificent, you are unique, diba? Wag mong maliitin ang inyong kakayanan because you are good enough. Okay? Do not compare yourself, diba, sa ibang tao. Kasi ibang-iba tayo sa bawat isa. We are all unique from each other, okay? Pero lahat tayo, no, may kakayanan. Lahat tayo may kanya-kanyang galing, okay? Kaya wag mong isipin na ay hindi ako magtatagumpay kasi hindi ako kasing sikat, hindi ako kasing galing, hindi ako kasing ganda, kasing pogi, kung sino man. Hindi po. Okay? We are all unique. Meron tayong kanya-kanyang strength, meron tayong kanya-kanyang weaknesses, meron tayong kanya-kanyang capabilities, Kaya, hindi maganda or hindi tama na i-compare ninyo ang sarili ninyo versus other people. Iba-iba tayo ng path na dinadaanan. Okay? But that doesn't mean
na meron lang iba dito sa atin na magtatagumpay at ang iba sa atin hindi. Hindi po. 'Di ba? Kasi lahat tayo, we are all gifted with talents, skills, and gifts. 'Di ba? Para magamit natin yan para tayo magtagumpay sa buhay. Okay? Ay kakaiba lang tayo sa diskarte, sa approach, sa timing. Okay? Pero lahat tayo, no? We are all entitled, no? For the goodness of the universe, we are all entitled to claim our victories. All right? So, what else? Tignan natin kung ano pa ang mga messages para kay Cancer. So, we have the Three of Swords in reverse, which is really beautiful. Kasi ang karamihan sa inyo, no, na merong ganitong energy, kayo ay mau-overcome nyo na yung sorrow. Mau-overcome nyo na yung lungkot, yung sadness, yung sama ng loob, 'di ba? Yung heartbreak na to is going to be healed na, no? So napakaganda kasi kumbaga nandun na kayo sa healing stage, and makaka-recover na kayo. Or maaari ang iba sa inyo nga, 'di ba? Naka-recover na and you are ready to move on na. You are ready to embrace growth, no? Sa sarili ninyo. Nalagpasan niyo na yung heartache and heartbreak dito. Maaring kayo ay nakapagpatawad na din. So, we have temperance. Ayan. So, there is balance na kailangan mong gawin. There is balance na kailangan mong i-embrace sa ngayon. There is peace as well, no? Patience, yun ang mga meron ka na siguro sa ngayon. That is what you are claiming siguro sa ngayon. So, which is really good. Okay? Kasi baka in the past, baka kayo'y nabuburyo na, no? But patience now is going to pay off. So what else? We have the Six of Pentacles, which is really beautiful because this is prosperity energy. Meron ditong prosperity that is coming your way. There is money coming your way, no? At yung perang ito that could come from various sources. We don't know exactly kung saan ito manggagaling. But when this happens, then kayo lang ang tanging makakaalam, no? Kung saan ito manggagaling na kaperahang ito. But yeah, it could be coming from trabaho, it could be a financial reward ng pagsisipag at pagtsatsaga, it could be bonus, it could be gift, may magraregalo sa inyo, pwedeng ganon, or this could also be a financial opportunity, no, na dadating sa inyo na siyang maghahatid ng abundance and prosperity sa buhay nyo. Kaya good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste.